nandito tayo ngayon sa isa sa pinaka-aesthetic at ma-vibe na lugar dito sa GTA. Ito yung Unionville dito sa Markham. And personally, ito yung go-to spots ko sa maraming bagay whether photography man yan or film locations or talagang pag nag-chill lang sa mga cafe at restaurants dito. So yun, tara samahan nyo ako, kwento ko kayo ng mga bagay na alam ko dito sa Unionville. Isa sa mga oldest landmarks dito is itong Unionville Planning Mill. Dati talaga tong functioning na planning mill pero ngayon reminder na lang siya or monument nung industrial past nitong lugar na to. And pag pumunta ka ngayon dito, yung mga kwarto dito parang na-divide na siya into separate businesses. May bar sa baba, may mga restaurants pa na nakapaligid. And I think isa to sa pinakamalaking nagko-contribute sa identity nitong Unionville. It was actually a small village with a rich history that dates all the way back to the late 1700s. And then noong 1800s, slowly na lumaki yung community sa Unionville nung yung mga mills, blacksmith shops, and local businesses ay nag-start na mag-attract ng sellers sa area. Dahil sa lokasyon along the Rouge River and nearby streams, naging thriving hub for trade and craftsmanship kagad ang Unionville. And as the years went by, slowly nag-evolve na talaga yung Unionville. But unlike many other growing towns, it managed to preserve much of its original charm. Many of the heritage buildings you see along Main Street today have been standing for well over a century, each with its own story to tell. So ito yung Main Street, ito yung parang pinaka heart and soul nitong Unionville. Pag pumunta ka rito, vibe pa lang, parang mararamdaman mo na kagad as soon as talagang tumapak ka dito. Ito yung mga lugar na hindi mo kailangan ng itinerary pag pumunta ka rito dahil sa sobrang dami mong makikita at mga pwede mong gawin. So, yeah. Isa sa mga pwede nyong i-check out pa na lugar dito sa Unionville is itong Varley Art Gallery. Named after Frederick Varley, isa sa OG members nung famous group na Group of Seven. So kung gusto nyo matuto ng konting Canadian art history and at the same time makakita ng mga cool na mga artworks to, spot nyo to. Free admission din siya. Tinitignan ko itong mga artworks dito. Dati kasi mahilig ako sa mga ganito. Gumagawa rin ako ng mga ganitong klaseng abstract para sa school, as an art, or as a passion. Although hindi masyado sa oil on canvas, pero itong specific artwork na to mismo, parang naalala ko kung paano ko ginagawa yung mga art na ginagawa ko dati. Habang naglalakad ka dito sa street ng Unionville, it's like taking a step back in time, kung saan history at modern-day cafes, restaurants, and local shops all come together in one place. That's what makes Unionville so special. It's not just a place to visit, but a place where the past is still very much alive. So, gaya ng sabi ko kanina, isa nga tong Unionville sa mga go-to spots ko para sa mga filming locations. And ito sa likod ko, naging location din siya nung last music video na ginawa namin para sa banda ko. Basically, yung concept lang naman niya is parang nagro-road trip kami and marami kaming mga stops. And at isa nga tong Unionville sa napili namin na location ng music video na yun. Nagmukha siyang parang maraming spots na very aesthetic yung pinuntahan namin. Kaya, lupit.
Alam nyo, simula nung dumating ako ngayon dito, kayo na ko pa nakikita yung poster nitong bandstand. So ngayon ko lang din nalaman na from July 2 to August 6 pala, every Thursdays merong event dito sa lugar na to, may tugtugan ng music. So baka pwede ko masabihan yung banda, baka makatugtog kami. Isa rin sa mga dahilan kung bakit familiar sa'yo tong Unionville kahit first time mong pumunta dito ay dahil malamang nakita mo na siya sa mga movies at TV series dati. Isa sa mga famous na productions na film dito ay yung Gilmore Girls. Yung pilot episode ng series was actually filmed dito sa Main Street ng Unionville. Bago nila nirecreate yung iconic town ng Stars Hollow sa Hollywood. Kaya kung fan ka ng show, baka may ma-recognize kang spots habang naglalakad ka dito. Syempre hindi lang yan. Unionville has also appeared in movies like A Simple Favor, starring Blake Lively and Anna Kendrick. Pati yung cult horror film na In the Mouth of Madness, directed by John Carpenter. Isa sa mga unang mapapansin nyo dito is yung architecture. Kaganda ng mga heritage buildings and parang lahat ng stores may sariling identity. Kaya hindi nakakapagtaka na ginamit siya sa maraming movies and TV shows. Yung kahit saan ka tumingin, parang camera ready. So kanina nung dumaan ako dito, tapos kinikwento ko yung music video namin na film dito sa lugar na to. Na-meet namin yung owner. Kaya binigyan kami ng libre. Yun, shoutout kay Nemo. Thank you, brother. Nakita niya siguro Filipino kami kaya nag-offer siya ng ube flavor nila. I-try daw namin. Pero na-try ko na to sobrang daming beses eh. Pero thank you pa rin. Can I get a mango coconut Americano? Thank you. Alam nyo, dito sa Unionville, sobrang dami ditong mga aesthetic at mga vibey na mga restaurants and cafe kagaya nito. Then marami ng mga boutique stores. And ang kagandahan is hindi ito yung mga shops or stores na makikita mo sa mga common na lugar. So, yeah, bisitahin nyo itong lugar na to. Sobrang ganda. Sarap. Alam nyo, wala naman talagang best at bad time na pumunta rito eh. Mayari, ganitong summer, ang daming mga patios na open. And kapag fall naman, maganda yung panahon, maganda yung kulay ng mga halaman, so maganda yung views. And kapag Christmas naman, dahil nga sobrang daming cafe, cozy pa rin siya, tsaka pwede ka pa rin magstay warm. Pero kung kagaya nyo ako na mahilig mag-photoshoot at mag-videos, syempre golden hour. So, ito yung Unionville. Kayo, kung nakapunta na kayo dito, kwentuhan nyo naman ako kung ano yung mga paborito nyong stores or shops dito and re-replyan ko kayo sa comment. Yun lang. Peace.